Welcome back sa aking channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Welcome back to my channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Kung bago po kayo sa aking channel and interested po kayo sa aking mga topics, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe for more helpful videos na aking upload. And browse na po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. So for today's video po, ituturo ko sa inyo kung paano ba magbayad ng SSS contribution online. So kung interested kayong ituloy yung SSS contribution nyo or hulugan yung SSS contribution nyo, sundan nyo lang po itong step-by-step process na to kung paano magbayad ng SSS Contri online. So kung interested po kayo, keep watching po. Before tayo mag-proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang pong i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan nyo po ng airplane ticket, ferry ticket, like to go, or gusto nyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, Cebu, Siargao, Bohol, or any domestic destination and international destination like Hong Kong, Japan, Korea, Singapore, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. Thank you po in advance! Sa mga interesado pong maghuhulog ng kanilang SSS contribution or ituloy yung kanilang SSS contribution like self-employed or voluntary payment or as housewife or as OFW, so ito po yung way kung paano magbabayad ng SSS contribution online. So, una po, kakailanganin muna nating magkaroon ng SSS mobile app. Download lang natin siya sa Google Play Store or any downloading apps ng inyong cellphone. And kakailanganin din natin magkaroon ng user ID and password sa SSS online account. Kung wala pa po kayong user ID and password, panoorin niyo po yung video sa channel ko kung paano magkaroon ng user ID and password. Ilalagay ko na lang po yung link ng videong ito dito sa description ng videong ito at sa comment section ng videong ito para i-click nyo na lang po. So once may user ID and password na po kayo, ilagin nyo lang po yung user ID and password nyo and then click nyo po yung sign in. Then may magpa-pop up dyan na notifications. Click nyo lang po yung close. Then mapupunta na kayo sa inyong SSS online account. By the way po pala, kung galing kayo sa employed and gusto nyo maging voluntary, pwede rin to, maghuhulog lang kayo ng voluntary payment. So, mag-change na yung status nyo from employed to voluntary payment pag naghulog na kayo gamit ito. So, kailangan nyo lang pong maghulog as voluntary member or self-employed para ma-change yung status nyo from employed to voluntary member. So, once nakapasok na kayo sa inyong SSS online account, i-click nyo lang po yung Generate PRN sa bandang baba. And then, mapupunta kayo sa PRN list. So, click nyo lang po yung button na Generate PRN. Next is fill upan lang natin yung mga information na kailangan. Sa membership type, click nyo lang yung arrow pababa and then piliin nyo kung ano yung membership type. So, ang pagpipilian po sa membership type ay OFW or voluntary. So, sa voluntary po, nandito po yung mga self-employed or yung pag housewife po kayo, gusto nyo hulugan yung SSS nyo. So, yun po yung mga voluntary payment or voluntary paying member. So, sa OFW, ito po yung mga OFW natin sa abroad. So, dito sa example, ang sinelect ko is OFW. Next is fill upan naman natin yung applicable period, kung ilang buwan ba or anong buwan ba yung babayaran natin. So, dito sa example natin nakalagay October 2023 to October 2023. So, 1 month lang yon. So, isi-select nyo lang dyan kung anong buwan and anong taon yung babayaran nyo. Pero pwede ring more than 1 month yung bayaran nyo. Halimbawa, October 2023 to January 2024. By the way pala, hindi na pwedeng bayaran yung mga lumang buwan or yung mga matagal ng buwan na hindi na bayaran. Pwede lang parang mga 3 months ago pa, yun, pwede pa possible na bayaran. Kung lalabas pa dyan yung buwan na yun. Pero pwede naman mag-advance. So halimbawa gusto nyo lang bayaran hanggang December 2024, pwede rin dyan. Ilagay nyo sa 2 December 2024. And then sa SSS contribution, click nyo lang din yung arrow pababa and then isi-select nyo lang dyan kung magkano yung gusto nyong ibayad na SSS contribution.
Kung medyo kapos kayo sa budget, pwede naman yung pinakamababang amount lang. Kung gusto nyo naman malaki yung ibayad nyo para malaki yung SSS contribution nyo, pwedeng yung pinakamalaking amount naman. And then, sa total amount, lalabas dyan kung magkano yung total na babayaran. So, dahil isang buwan lang yung sinelect ko dito, isang buwan lang yung babayaran. Kung October to November 2023 yung sinelect ko, magiging 2 months yung total amount. Magiging almost 3K siya. So, once napilapan nyo na yung application period, click nyo lang yung submit button. After that, lalabas dyan yung summary ng mga information na finill up natin kanina. By the way, dun sa membership type, ang nakalagay dyan is OFW kasi OFW yung example na ginamit ko dito. Pero kung voluntary member kayo or self-employed, yung voluntary po yung isi-select nyo ha. So once okay naman sa inyo yung amount dyan na finill upan nyo and yung mga details, click nyo lang po yung OK button. And then, lalabas na yung PRN or yung SOA. So, para i-download natin ito, i-click lang natin yung download button sa bandang taas sa kanan. So, eto na po yung SOA natin or yung PRN natin. I-save lang po natin and i-print din po natin. Kung magbabayad po kayo sa Bayad Center, i-print nyo lang po and then pakita nyo lang po ito sa Bayad Center. I-scan lang po nila yung barcode and then babayaran nyo lang po ito. Pwede rin po tayo magbayad via GCash. So, later po ituturo ko sa inyo kung paano magbayad via GCash. Kung hindi nyo po na-save yung PRN number nyo or kung magbabayad na kayo via GCash, pwede rin po dito sa apps. So, balik lang po kayo ulit sa Generate PRN. And then, mapupunta po tayo sa PRN list. So, eto na yung PRN number natin. Yung OL23 something, yun po yung PRN number. Pwede rin ito, i-copy nyo lang and then diretso na kayo sa GCash. Pero pwede rin dito, i-click nyo lang yung pay button para mag-redirect tayo sa GCash. So, ito po yung available payment method pag magbabayad na tayo ng SSS contribution. So, pwedeng via PayMaya, pwede rin pong via GCash, pwede rin pong via credit card or debit card, pwede rin pong via BPI. So, click nyo lang kung ano yung gusto nyong payment method. So, dito sa example, ang ginamit ko is GCash. So, click ko lang yung GCash account. And then, may makikita kayong summary ng babayaran nyo and then kung magkano. So, click nyo lang yung okay kung okay naman sa inyo yung mga details na yan. And then, may lalabas na SSS mobile reminder. So, mag-wait lang daw tayo ng 10 seconds para maging successful yung payment. Wait lang natin yung confirmation na successful na yung payment. Wag daw natin i-close agad. So, pag okay naman sa inyo, click nyo lang yung proceed button. And then, mapupunta na tayo sa GCash app. So, pwede rin po tayong dumiretso na dito sa GCash app. Basta po alam nyo yung PRN number nyo and kung magkano yung babayaran nyo. Makikita nyo po sa app at dun sa may parang papel kanina or SOA, yung PRN number and then yung amount ng babayaran natin. So, make sure alam nyo po. Pero kung hindi nyo po alam, pwedeng via app na lang, tas diretso kayo dito sa GCash. Mariredirect naman na dito. So, make sure may laman po yung GCash account nyo and then click nyo lang po yung bills. Then, i-click nyo po yung government. Next, is hanapin nyo po yung SSS contribution and then i-click nyo po yung SSS contribution. Tapos, fill upan po natin yung mga information na kailangan. So, para po makuha natin yung PRN number, so dito makikita rin natin sa SOA. So, ang PRN number po is yung Individual Payment Reference Number. So, copy nyo lang yung number na yon, gagamitin natin. Balik po tayo sa GCash, fill upan natin yung mga information. So, dun sa amount, ilalagay natin doon kung magkano yung babayaran natin. So, di ba nag-select na tayo ng amount na babayaran kanina at saka kung ilang buwan. So, yung total amount po yung ilalagay nyo dyan. And then, sa account type, i-select nyo po is PRN, and then sa payment reference number, i-type nyo po dun yung individual payment reference number nyo. And then sa payer type, i-select nyo po dyan kung voluntary or OFW. So, di ba yung example ko kanina is OFW, pero kung voluntary payment kayo or self-employed or housewife or basta sarili nyo lang na bayad yon, yung voluntary po yung isi-select nyo. And then, wag nyo rin pong kalimutang ilagay yung email address nyo para mag-email ng resibo. And then, sa bandang baba, click nyo lang po yung next button. By the way, kahit wag nyo nang i-check yung protect your bills dun sa insurance kasi makakaltasan pa kayo ng additional 1%. Kasi para sa insurance yan dito sa GCash. So, ako hindi ko na inabil yung insurance promo ni GCash. So, once okay na kayo, click nyo lang yung next button sa baba. And then, lalabas yung mga summary na information na in-input natin kanina. Double check nyo lang kung tama.
lalo na yung payment reference number. Once okay naman and tama lahat, click nyo lang po yung confirm button sa baba. After that, lalabas na yung confirmation na successful na or payment received na ni GCash yung binayad natin kay SSS. So, screenshot nyo na lang yan para may copy po kayo na proof of payment. And then, mag-i-email din sa inyo si GCash ng proof of payment. That's all, guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And don't forget din po to follow my Facebook page for more helpful videos na aking i-upload. And please subscribe din po sa aking YouTube channel. Tulungan niyo po akong ma-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yan, mag-share po tayo ng cash blessings sa ating mga lucky subscribers. Thank you po in advance. Thank you po for watching. See you on my next video. Bye-bye!